Muling nagbukas ang voter registration para sa Halalan 2026. Publiko, lalo na ang mga kabataan, hinihikayat na magrehistro upang makabahagi sila sa pagpili sa nararapat na leader. Karagdagang detalye mula kay Camille Veray. Maaari nang magrehistro bilang botante hanggang May 18, 2026 para sa November 2, 2026 Barangayan Sangguniang Kabataan Elections. Nitong Oktubre 20 ay nagbukas na ang voter registration. Maaaring magrehistro bilang botante ang mga edad 18 pataas bago mag-eleksyon at dapat may 1-year residence sa Pilipinas o 6 months residence sa isang barangay bago mag-eleksyon. Para sa SK elections ay maaaring magrehistro ang mga edad 15 hanggang 30 bago mag-eleksyon at may 6 months residence sa barangay bago magsimula ang SK elections. Una, lalong-lalo na ngayon, na kita nyo naman ang daming corruption sa gobyerno, ang daming mga issues, hindi lamang sa mga flood control projects, poverty issue, yung bilihin, no? Okay. Mas kailangan ngayon na bumoto tayo ng mga tamang leader. Paano natin ma-achieve yung tama? Kailangan malaman ng taong bayan kung sino ba karapat-dapat yan sa mga posisyon na yan. At para ma-exercise ng taong bayan yan, kailangan first step is registration. Okay, yung requirements po natin is at least 18 years old and above or on or before election day. Tapos 1 year residence in the Philippines and 6 months of residence in the barangay and prior to the barangay elections, no? Para po yan sa barangay elections, no? Tapos sa SK elections, 15 to 30 years old on or before election day. Ang election po din natin nakaregister is November 2, 2026, yung BSKE, no? Tapos 6 months of residence in the barangay before the Sangguniang Kabataan elections. Yan ang requirements po natin, no? Ipinapaalala ng COMELEC na dalhin ang requirements kagaya ng application form CAF1 at valid ID. Ilan sa mga nagrehistro sa pagbubukas ng rehistrasyon, sina Aling Aprilin at Aling Heaven. Ang dami nang nangyayari na, yun nga, sa balibalita na ang daming mga mga contractor na inaano nila. So parang nakaka-hurt na dapat pipili tayo ng mas better na person na talagang concern sa atin, hindi yung walang pakialam kasi kawawa din tayo. Pinalipot ko po mami yung ko ng barangay. Na-register naman na po ako. Para po makaboto po. Siguro mas maganda magpa-register na sila habang maaga at least pagdating na makaboto rin naman sila ng ayun. Maaaring pumunta sa mga office ng election officer sa inyong lungsod, munisipalidad o distrito o kaya naman sa mga satellite registration sites upang magrehistro. Ang mga tinatanggap lamang na aplikasyon ay ang registration, transfer, foreign post to local transfer, correction of entries o change of status at reactivation. Bilang botante at mamamayan, dapat gamitin natin ng wasto ang ating karapatan na bumoto at magrehistro upang mas mapabuti ang kinabukasan ng Pilipinas. Camille Veray para sa PIA Cordillera.